And welcome sa atin pong Bread Talk, kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Ito po ang sabi ng mga talata. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Well, the title of our topic for this morning is, Take my yoke upon you, and learn from me. Malinaw po na ang Panginoon ay meron pong paanyaya sa mga talatang ito na kung saan may mga kapatiran po tayo o mga naglilingkod sa Kanya na meron pong pinagdadaanan o merong taglay na kabigatan. Alam niyo po, ang ganda ng alok dito ng Panginoon. Sabi po rito, come unto me. So malinaw na ang sino man po sa atin na nakakaranas po ng iba't ibang klase ng pagsubok, problema sa buhay, bigat na dinadala o pinapasan, mga kapatid, wala ho tayong ibang dapat puntahan kundi ang Panginoon po lamang. Kung inyong mapapansin, mga kapatid, sa mga Kanya pong katagang sinabi dito ho sa mga talatang ito, wala siyang ibang tinukoy kundi yung kanyang sarili. Hindi niya po sinabing kung tayo po ay nahihirapan, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nahihirapan, maghanap po tayo at balikan natin yung mga doktrina na pwede ho nating mapanghawakan. Malinaw po mga kapatid na ang sabi ng Panginoon, kung tayo po ay nahihirapan sa buhay, ang magandang lapitan natin ay siya po lamang. Hindi ho siya nagtukoy ng iba. Wala siyang tinukay na ilapit natin sa ibang kapatiran. Hindi tinukay ng Panginoon na lumapit tayo kung kanino pa man. Kundi ang sabi ng Panginoon, sa Kanya lamang po tayo lumapit. Pero ito ho ang pagtuturo ng Panginoon. Kung titignan po ninyo, mga kapatid, kasi ayon po doon sa ating topic, take my yoke upon you. So meaning, kung tayo raw nabibigatan, atin pong pasanin yung Kanyang pamatok. Hindi ho sinasabi ng Panginoon na kung tayo po'y nahihirapan, tumigil na ho tayo sa atin pong buhay.
Kung tayo po meron pong kabigatang dinadala, hindi ho sinabi ng Panginoon na sumuko na ho tayo. Kundi ang sabi ng Panginoon, sa kabila ng atin pong pinagdadaanan, atin pong pasanin yung kanyang pamatok. At ito po ang magandang maintindihan po natin mga kapatid mula po dito sa ating pinag-aaralang paksa. In the ancient time, the Jews commonly used the idea of yoke to express someone's obligation to God. There was the yoke of the kingdom. Ito ho yung mga, kumbaga, pwede nating maintindihan patungkol po dito sa sinasabi ho ng Panginoon na take my yoke upon you. So meaning, meron pang ibang pamatok na pwedeng pinapasan ang tao. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ito ang pasanin ninyo, yung aking pamatok. Kasi ito po ang pinaniniwalaan ng mga Hudyo noon, ng mga unang panahon. Meron pong tinatawag na the yoke of law. And then meron din pong the yoke of the command. And then, meron pong the yoke of repentance, the yoke of faith, and the general yoke to God. So, in this context, it is easy to see Jesus simplifying and saying, forget about all those other yokes. Take my yoke upon you and learn from me. So, ano po ang gustong ibig sabihin ng Panginoon dito? Tayo po ay matuto sa kanyang pamatok. At ano po ang dapat nating matutunan? Kasi sabi ng Panginoon, for my yoke is easy and my burden is light. Tatlong bagay po ang gusto ko pong ibahagi ngayong umaga mula po dito sa ating pinag-aaralan. Number 1, about learning. Ano po ba ang dapat nating matutunan sa sinabi ng Panginoong, take my yoke upon you? Kasi naniniwala ako, nung sinabi ng Panginoong, take my yoke upon you and learn from me, Jesus made a wonderful offer inviting us to take my yoke upon you and learn from me. Ano ba ang matututunan natin sa Panginoon? We must come as disciples to learn, willing to be guided by His yoke. When training a new animal, ito ho yung magandang example dito during that time, ng mga panahon na yon, gumagamit po sila ng mga hayop para sa kanilang mga pagtatanim o pagsasaka. So sabi ho ng Bible, when training a new animal, such as an ox, to plow, an ancient farmers often yoke it to an older and stronger and more experienced animal who bore the burden and guided the young animal through the learning process. So, parang ang ginagawa ng Panginoon sa atin pong kalagayan, tayo pong mga nahihirapan, tayo pong mga nakakaranas ng ganito pong, kumbaga, klaseng pagsubok sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay ikapit sa Kanya. Tayo po ay ihalo, isama, ikapit sa yoke ng Panginoon para tayo po ay matrain. Kasi nga, ang Panginoon, ang unang dumanas ng hirap. Ang Panginoon ang unang nakaranas ng matinding pagsubok sa kanya pong kalagayan o sa kanya naging buhay dito po sa mundo. So sa madalit salita mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, tayo mga bagong dumadaan sa pagsubok ay maturuan at mag-guide ng Panginoon para wag tayong sumuko o bumitiw sa atin po mga napagdadaanan. Parang ang gustong sabihin dito ng Panginoon, wag kayong mag-alala na pagdaanan ko na yan. Huwag kayong matakot na pagtagumpayan ko na yan. Kaya nga kung titignan po ninyo, sabi ho ng 1 Peter chapter 2 verse number 21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. So, ibig sabihin, kaya tayo sinasama ng Panginoon sa kanyang pamatok. Tandaan po ninyo, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong tumigil. Ang gusto ng Panginoon, huwag tayong sumuko. Ang gusto ng Panginoon, sumama tayo sa Kanya habang tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Sapagkat yung Kanya pong mga naranasan, posibleng maranasan po natin. Pero ang kagandahan ito, kaya ho ng pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. So, ang ibig sabihin niyan, hindi ho tayo iniiwan ng Diyos. Hindi ho tayo pinababayaan ng Panginoon. Ang gusto niya, matuto po tayo sa nangyayari sa atin pong mga buhay. At ang atin pong, kumbaga, panghawakan, may Panginoon na siyang talagang umaalalay po sa atin sa pang-araw-araw po nating buhay. Yan ang gustong mangyari ng Panginoon. Kaya nga ang maganda po, huwag tayong humiwalay. Huwag tayong lumayo doon sa, kumbaga, yung kalooban ng Diyos para po sa ating lahat. Kaya nga, maganda ho, imbis na tayo po matakot,
Imbis na tayo po'y sumuko, matutuho tayo sa atin pong mga nararanasan sa atin pong mga buhay. At ito po ang pangako ng Panginoon. Ito ho yung kanyang paanyaya. Pasanin daw ho natin yung kanyang pamatok. Alam ho ng Diyos, marami na ho tayong napagdadaanan sa buhay. Alam ho ng Diyos, marami na ho tayong pinapasan. Kaya ang sabi ng Panginoon, iwan nyo muna yan, pasanin nyo yung aking pamatok. So yan ho ang unang bagay na nakita ko mga kapatid mula po dito sa ating pinag-aaralan. And then pangalawa, about laboring. Ang ibig sabihin po kasi ng yoke dito mga kapatid ay simbolo pa rin ng meron tayong gagawin. Hindi ho ibig sabihin na nabigatan tayo at napagod tayo, titigil na ho tayo. Tingnan nyo ho, the yoke of Jesus is easy and light as compared with the yoke of others. Sabi nga ho ng 1 John chapter 5 verse number 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa ho natin sa ministry at yung utos ng Panginoon sa atin, kung tutuusin, hindi ho talaga yan dapat maging kabigatan natin. Yan ho dapat magdala sa atin sa kagalakan at higit sa lahat sa pag-asa. Dahil ang salita ho ng Panginoon, mga kapatid, yung kanyang kautusan, lagi ho yang merong kalakip na pagpapala. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay hindi lang basta nag-utos, kundi ang Diyos ay nagbigay ng kautusan na merong kaakibat na pangakong pagpapala. Laging merong gantimpala. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang kautusan ng Panginoon, alinman doon na pinagagawa ho sa atin, laging meron po yung kaakibat na masasabi ho nating kumbaga reward. Hindi ho po pwedeng wala hong kapalit. Once na tayo po'y humakbang sa pananampalataya, sumunod sa kalooban ng Diyos, tandaan po ninyo, laging nakabuntot yung blessing ng Panginoon. Laging nandyan yung kumbaga pangakong pagpapala na inilalaan niya sa mga talagang tumutupad ng kanya pong mga kautusan. So kaya sabi ho ng Panginoon, the yoke of Jesus is easy and light. So ibig sabihin, yung pagtatrabaho sa gawain, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi ho dapat parang magmistulang bigat ng buhay ng isang mananampalataya. Bagkus ito po ay magdala sa atin sa kalagayan na mas lalo ho tayong dapat ganahang maglingkod, dapat mas tayo magpatuloy sa Panginoon kasi nga, yung iniaalok ng Panginoon maganda. Hindi ho tayo para pabigatan, hindi para tayo pahirapan, kundi para maging susi po ito ng pagpapala sa atin po mga buhay. Mantakin nyo. Sabi ho ng Matthew chapter 6, di ba't ang sabi ho ron, kung uunahin natin ang kanyang kaharian. Kumbaga, bibigyan natin ng pansin, yung bahay ng Panginoon, yung katwiran ng Diyos, ano ang sabi ho nung kasunod? Malinaw po, mula dyan sa talata na yan. And all these things shall be added unto you. So anong ibig sabihin ng Panginoon? Pag inuna natin siya, pag nauna sa atin, sa buhay natin, yung gawain ng Panginoon, yung lahat ng mga kinakailangan ng tao, sabi ho ng Bible, idaragdag niya sa atin. So sa madalit salita, mga kapatid, maging klaro ho sana sa isipan natin ito, na ang bawat kautusan ng Panginoon, bawat pinagagawa niya ayon sa kanyang kalooban, lagi hong merong katapat na pagpapala. Kaya hindi ho dapat ito'y maging kabigatan natin. Kaya nga, kung tayo po nandoon sa punto na parang nahihirapan na nabibigatan sa buhay, iwan daw muna natin yan at ang pasanin natin ay ang pamatok ng Panginoon para tayo matuto. Pangalawa, para tayo ay gumawa ng kasama natin ng Panginoon. Kasi yung yoke simbolo ho yan ng pagtatrabaho Kaya ito ang nakita ko lang po rito, mula ho dun sa ating pinag-aaralan. Ang maganda pala hong gawin natin, pag tayo po'y nadi-discourage, pag tayo po nakakaramdam na ng panlalamig, siguro ang magandang balikan natin yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Imbis na magpahinga, imbis na magtago, imbis na magmukmok, imbis na umiwas, tignan natin ulit yung ministry at balikan natin yung gawain na pinagdalhan sa atin ng Panginoon. At doon natin makikita yung kapahingahan na sinasabi ng Panginoon. Tandaan po ninyo, ang church ang solusyon sa lahat ng atin pong mga napagdadaanan sa buhay. Kumbaga, ito ho yung himpilan o lugar na kung saan dito magagamot ang lahat ng karamdaman ng atin pong kaluluwa, ng atin pong mga espiritu. Kaya nga mga kapatid, kung may ospital para sa katawan,
may ospital din para sa ating kaluluwa. At yan po ang gawain na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. So yan ho yung pangalawang bagay. And last but not the least, ang gusto kong ituro dito ng Panginoon about leaning. Kanino tayo dapat sumandal? Kanino tayo dapat magtiwala? Kanino tayo dapat kumapit at manalig sa atin pong mga buhay? Sabi ho ng John chapter 15 and verse number 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, very clear, according to verse number 5, for without me, you can do or ye can do nothing. Wala ho tayong magagawa, wala tayong ma-accomplish, wala tayong ma-achieve sa buhay natin ito kung ang Panginoon wala po sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po na laging tayo ay lumalapit sa Panginoon. Tandaan po ninyo, laging mayroong puwersa na naglalayo sa atin sa Panginoon. Nandyan ang puwersa ng kaaway. Nandyan ang puwersa ng mundo. Mga kapatid, ito ho ang ginagamit na kaparaanan ng dyablo para tayo po ay huwag magtiwala sa Diyos, huwag sumunod sa Panginoon, kundi makita natin na ang buhay natin parang nag-e-enjoy sa mundo. Kaya nga mga kapatid, tandaan po ninyo, kapag tayo'y nahihirapan na, kapag tayo po mayroong bigat na sa buhay na talagang dumadagan, at nagpapahirap sa atin sa paglakad at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, lagi nating tatandaan, may Panginoon na nag-aanyaya sa atin sa lahat ng mga nahihirapan. Kanino na tayo pupunta? Sa Kanya. Come unto me and take my yoke upon you. So, pasanin natin ang pamatok ng Panginoon para maramdaman natin yung kalinga, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Kaya nga, kung titignan natin mga kapatid, in John chapter 2, or 1 John chapter 2, verse number 6, He that saith, He abideth in Him, ought himself also so to walk, even as He walked. Kaya, hindi ho nakapagtataka na kung meron ho sa atin nakakaranas ng problema, pang-uusig, wag na ho kayong magulat sapagkat mismong ang Panginoon napagdaanan po yan. Pero ang kagandahan, napagtagumpayan na po yan ng ating Panginoon. Kaya anong magandang gawin natin? Sa Kanya po tayo laging kumapit. Sa Kanya po tayo laging magtiwala. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So anong ibig ko po sabihin? Dito sa talatang ito, mga kapatid, meron hong nagmamalasakit sa atin. Bukod sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan, o yung mga ka-churchmate natin, may Panginoon na talagang nagmamalasakit sa atin pong mga kalagayan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at natuto mula po sa ating pinag-aralan. Kaya nga mga kapatid, gusto lang nating pasalamatan yung mga kapatiran na patuloy pong sinusuportahan ito pong ating programa tuwing umaga sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Dahil tunay po na bukod sa Diyos, kayo rin po ay kagalakan namin na nakakasama sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. At ito po ang ating trivia for this morning. Ano po ang pinapapasan ng Panginoon sa atin sa kabila ng atin pong napagdadaan ng hirap at pagsubok sa buhay? Yan po ang sabi ng atin pong pinag-aralan. Pasanin daw po natin ang alin na nanggagaling sa Panginoon. Yan po ang ating trivia for this morning. At eto na po, mga sumagot ng tama kahapon mula po sa ating naging pag-aaral. Sino ang ama ng dalawang tinukoy ng Bible sa mga 12 apostol na Santiago or James? Dalawa po ang tinukoy po dyan. Si James, son of Zebedee, at James, son of Alphaeus. Ayan, yan po ang tamang sagot sa trivia natin yesterday. At ito po ang mga sumagot ng tama. Purihin ng Panginoon. Parang first time ko lang yata itong mababanggit sa atin pong top 3. Okay, so ang top 1 ay si Preacher Alvin. And then ang top 2 ay si Sister Gypsy. And then ang top 3 ay si Sister Len, si Mami. Congratulations kay Preacher Alvin,
kay Sister Gypsy at kay Sister Len, kay Mami. Palakpakan ho natin sila. Sila po ang mabilis na nakasagot ng ating trivia yesterday. At eto pa po ang mga sumagot ng tama. Mukhang hindi ho tayo umabot ng hanggang 10. Kasi po yung iba, medyo nagka-rumble-rumble yung sagot. Ano ho? Yung number 4 ay si Sister Weng. Yung number 5, si Ate Rose. Number 6, si Ninang Kitten. And number 7 ay si Brother Gab. Yan po ang mga sumagot ng tama yesterday. Congratulations! And palakpakan din po natin sila. Ano ho? So kaya may mga sumagot po kasi, isa lang. Yung kanilang nasagot. Kaya hindi ho natin pwedeng i-count na tama yung kanilang answer. But anyway, salamat pa rin po sa inyong participation. At mga kapatid, wag ho ninyong makalimutan, Wednesday ngayon, meron ho tayong prayer meeting sa church. Ano po? Tayo po ay merong pagtitipon para sa pag-aaral sa salita ng Diyos at pananalangin. Kaya paalala lang po sa mga kapatiran, alas 7 po ang simula ng ating gawain mamaya. At gusto lang po nating batiin yung mga kapatid nating naka-join ngayon mula po sa iba't ibang lugar. Tulad po ni Ate Milet Delara ng East Bagong Baryo. Si Baby Lynn Cabiesa, dyan din yan sa Caloocan. And then si Jovelyn Habaan, hindi ko po alam kung nandito siya sa Manila or nandyan po siya sa Samar. But anyway, salamat pa rin Sister Jovelyn, nawa maayos ang inyong kalagayan. And thank you rin kay Sister Joy Pereira at maging kay Brother Michael na talagang patuloy na ginagamit din ng Panginoon para maging kalakasan at encouragement sa ibang mga kapatiran. God bless sa inyong family. And thank you rin kay from Oman, from Oman po sila. And maging kay Bernadette Quinto from Taiwan. Maraming salamat Bernadette. And maging kay Kuya Edgar Babad ng Batangas. Ayan, ako Kuya Edgar, na-miss ka namin ng maraming pagkakataon. Maraming salamat at muli naka-join ka sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway ingatan ka palagi ng Panginoon. And thank you rin kay Kuya Mario Gayeta ng Gospel Bible Baptist Church. Nga pala, belated happy birthday kay Kuya Edgar. Kuya Edgar, belated happy birthday. At nag-birthday ka pala itong mga nakaraang araw. Happy birthday sa iyo. At thank you kay Brother Mario Gayeta ng Gospel Bible Baptist Church. Diyan po yan sa may Quezon City, Tandang Sora. Thank you rin kay Emily Guarde mula naman po sa Pampanga. At maging kay Ate Cristina Erilia from Samar. Good morning, Ate Cristina. Maraming salamat sa inyo dyan. At naway patuloy nating ipanalangin si Preacher Chris na sana'y paggalingin ng Panginoon. Salamat po sa pag-asikaso. Thank you, Ate Cristina. And kasama rin po natin si Ate Vilma Bautista mula naman po sa may Valenzuela. At maging si Tintin Fernandez, kasama rin natin this morning. Maraming salamat sa inyo. Yan yung mga bago ho nating nakakasama every morning sa atin pong ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. And please don't forget to pray. Para kay Kapleo Kagawan, kay Nanay Olivia Tahuna, kay Kuya Ray Cortez, at maging sa patuloy na kalakasan kay Sister Gypsy, at maging kay Preacher Chris, dyan po yan sa Samar, at kay Nanay Bilen, sa mother ko po, at maging sa amin, sa family, sa Victoriano family, kalakasan sa akin, kagalingan, and then kay Mami, and also kay Rachel. Ayan po. So yun po yung aming mga kahilingan. At sana talagang patuloy po niyo consider sa pananalangin. Again, sa lahat po na-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new, and you never change.